Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa pag-join dito sa ating online worship service. Pansamantala lang po to, no? Habang tayo po ay nahihirapan dahil sa current na nangyayari sa ating weather, napakataas po ng heat waves natin ngayon na sobrang talagang delikado sa kabataan, sa inyo po, mga parents, lalo na po sa mga senior citizen natin. Kaya kung natitiisan po, mag-a-announce po ako ng kung kailan po tayo ulit kakaroon ng on-site worship, no? O on-site service. Kaya sa hapong kung ito, no, good afternoon po ulit. Welcome po, no? Thank you for joining us. Ah, kaya ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagkabalisa, no? Na manggagaling po sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 6 hanggang 7. No? Hayaan niyo pong basahin ko muna sa inyo yung verse at pagkatapos mananalangin po tayo. Simulan na po natin ang pag-aaral natin. Kaya sabi po sa Filipos, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Sabi po dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Pag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ay nakay Kristo Jesus na. Okay, nakay Kristo Jesus. At ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng mga tao. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pag-ibig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa inyong salita. Buksan niyo rin po ang aming mga puso sa pag-aaral na to na maitanim po namin ito. No? Maalala po namin ito na ang tunay pong halaga po ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Sa po ito, hayaan niyo pong pag-aralan namin ng salita na magagaling sa Filipos. Sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Kamusta po kayong lahat? No? Meron po akong tanong. Sino po ba dito ang walang problema o hindi natatakot sa kinabukasan? O sino po ba dito ang hindi nag-aalala? No? Alam niyo po, parang normal na po ata talaga sa lahat na mag-alala po tayo, no? Mag-alala po tayo sa pang-araw-araw natin, sa kakainin natin, sa susuotin natin. Kahit yung mga pupuntahan po natin, di ba? Kahit nga po pag nakasakay na po tayo sa bus, nag-aalala pa rin po tayo kung talaga bang dadalhin tayo ng sinasakyan natin doon sa kung saan tayo papunta. Minsan, nakalagay na sa karatula na Cubao, tatanungin pa natin sa driver, Cubao po to. So, minsan nakakatawa lang po na alam ko naman po na wala naman po talagang taong hindi nag-alala. Nakakatawa lang po na minsan talaga sobra-sobra yung pag-aalala natin sa buhay natin. Kaya ngayon sa hapon pong ito, ang kagandahan po sa pag-aaralan natin sa Philippians chapter 4 verse 6. Ito isang magandang paalala na talagang kumbaga ni-remind o in-advisean tayo ni Pablo kung paano natin haharapin o tutugunan ang mga bagay sa pang-araw-araw natin buhay, sa mga pag-aalala natin o sa mga takot natin o sa pagkabalisa po natin no, sa mga bagay sa buhay natin. Kaya samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ngayong hapong ito na talagang nag-aalok ng isang malalim na karunungan sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng ating pagkabalisa at takot sa pang-araw-araw na po. Kaya, okay, simulan po natin. No? Good afternoon po sa inyo lahat. Namimiss ko na po kayo. Pasensya na po talaga. Mag-a-announce po ako kung kailan po talaga yung on-site service natin. Marami rin nagtatanong ng mga bata sa labas tuwing lalabas kami nila Ian, nila Tatay. Ah, kung kailan ulit magkakaroon ng Bible, no? Pero dahil nga sa current situation natin, napakainit po talaga. Kahit kami na nandito sa bahay, nakaupo nga lang po kami, pinagpapawisan kami.
Parang normal na po sa amin yung maligo ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Pero katulad ng ibang mga Pinoy, masarap pa rin magkape sa hapon kahit na mainit. Kaya hopefully, habang nakikinig po kayo, habang pinag-aaralan po natin itong salitang to, pag-aralan po natin to ng nakarelax po tayo, no? Para maintindihan po talaga natin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga pag-aalala natin sa buhay. So, simulan po natin, no? Sabi po sa unang unang point ko, tugon sa ating pagkabalisa. Paano ba natin tutugunan ang ating pagkabalisa o ang ating mga pag-alala, no? Paano ba natin 'to sasagupain, no? Ang kagandahan po kasi sa Biblia, lagi po silang may sagot tuwing meron tayong hinahanap o kung tuwing meron tayong naiisip o kailangan nating maintindihan, lagi po may sagot ang Biblia. Ang kagandahan po dito, hindi lang po sa Pilipos, ah, kumbaga hindi lang po sa Pilipos pwede natin pag-aralan ang sagot sa ating mga o kung paano natin tutugunan ang ating pagkabalisa o ating pag-aalala. Sabi nga po dito, hayaan niyo pong basahin ko yung first part, no? 'Di ba? Kung nakikita niyo po dito, nakakatawa po. Wala pong tao ang alam ko na hindi nahihirapan sa araw-araw o alam ko po na talagang lagi pong nag-iisip no, kung ano-ano, no? Minsan nga po nag-uusap ko yung katabi natin. Ay, ako ata pinag-uusapan nito. Parang yung pag-aalala natin na left behind tayo, ang pag-aalala natin na baka wala tayong makain, wala tayong masuot na maganda bukas, o kung ano-ano pa para sa pamilya natin, sa kaibigan natin. So, kaya ngayong hapon po ito, pag-aaralan natin yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6. Sabi po dito sa first part, sabi niya po dito, huwag kayo mag-alala sa anumang bagay. Ano ba yung mga bagay na inaalala nyo? No? Gusto ko po mag-reflect po tayo dito. Ano po ba yung mga bagay ngayon na alam po natin na nakaka-distract na po sa buhay natin? Kasi nilalamon na po tayo, kinakain na po tayo nito. Nagkakaroon na po tayo ng parang depression o kung tawagin niya anxiety or pagkabalisa. At nakakaapekto na to sa lahat ng bagay sa ating buhay, no? Ang sinasabi po kasi dito, kung babalik ako po yung sinabi kanina, lahat po ng tao o sa lahat ng aspeto ng buhay, naapektuhan tayo ng pagkabalisa. Hindi tayo ligtas sa ganitong emosyon, no? Lahat po tayo nakakaranas nito. At normal po ito sa ating mga tao. Maaring mabalutan ng pagkabalisa ang pati yung mga desisyon natin sa buhay. Mula sa relasyon, sa finances, sa goal natin, o sa kalusugan natin. Minsan nagkakasakit tayo dahil ang dami nating iniisip, no? Pero ang kagandahan po dito, sinabi po sa Biblia na isa po to sa famous na lagi ko narinig sa mga co-pastor ko or kay tatay minsan o kay Ian na hayaan na lang natin na problemahin ng kinabukasan kumbaga hayaan nating problemahin ng problema ang kanyang kinabukasan, no? Tsaka sinabi rin po dito sa Pilipos, sorry na nalito po ako, no? Pero sinabi po dito sa Pilipos chapter 6, dun sa first part, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Bakit po kaya sinabi ni Pablo na huwag tayo mag-alala sa anumang bagay, no? Ang kagandahan dito, in-acknowledge ni Pablo yung paghihirap natin. Kasi alam naman ni Pablo nung sinusulat niya to sa mga kapwa niya mananampalataya, miski po siya, nag-aalala po siya, no? Pero ito po ang kagandahan, no? Pag may sasagutin po yan ng second point natin. Ito pag-aalala si Pablo to, sinabi niya po sa atin, naharapin natin ang ating mga takot o ating pagkabalisa o ating pagkaalala na may pananampalataya sa halip na hayaan natin lamunin tayo nito, lamunin nito yung mga desisyon natin sa buhay, lamunin nito yung mga nararamdaman natin. Kasi ang hirap po na karga-karga po natin na napakabigat. Sabi nga sa Biblia, 'di ba? Lahat
lumapit kayo lahat ng namomroblema at bibigyan ko kayo ng kaginhawahan. Sabi po sa Biblia yon, sabi po ng Panginoong Hesukristo. Kaya si Pablo bilang response niya sa pananampalataya dahil nare-remind din siya ng salitang yon na sinabi ng Panginoong Jesus. Sinabi niya rin to sa kapwa niya mananampalataya sa simbahan ng Filipos, no, o sa lugar ng Filipos. Sige po, patuloy po tayo. Kaya niyo po bang gawin to? Yung ganitong mag-relax, matulog, no? Ako po sa buhay ko po, natutunan ko pong ang hirap pong matulog pag ang dami nating iniisip. Tama po ba? Ang hirap pong kumain or mahirap pong gumalaw o kumilos pag marami tayong iniisip. Pero sa buhay ko habang nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, natutunan kong hayaan ang problema na problemahin yung kanyang sarili. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala pong akong ginawa. Nanalangin po ako. No? Pinanalangin ko po yun. Kaya tatalon po tayo sa point number 2. Sabi dito sa point number 2, ang landas tungo sa kapayapaan. Bibigay ko na po sa inyo yung sagot, no? Hindi po mahaba po tong preaching na to, napakaiksi lang po nito. Pero ibibigay ko na po sa inyo ng yung sagot. Yung sagot po ay napakasimple lang. Sabi po dito, nabasahin ko po sa inyo. Ay, bumalik po ako doon. Nakikita niyo po si nanay, no? Talagang parang alam niya kung saan yung landas. Sa Panginoon po yung landas, ah, patungo sa kapayapaan. Lagi natin tatandaan tong tatlong punto na to, no? Una, manalangin po tayo. Pangalawa, sabihin natin yung mga pangangailangan natin sa Panginoon ng may specific, no? Siyempre, ang Panginoon, alam niya kung ano yung pangangailangan natin, pero gusto niya na manggaling sa ating mga puso yung mga request na yun o yung mga panalangin na yun. Pangatlo, no? Dapat, yung pangalawa, yung request na may pananampalataya po talaga. I mean, specific at saka meron po talaga kayong, yun talaga, Lord, kailangan ko to, alam ko na ibibigay niyo sa akin to. Ganun po dapat yung, kailangan nating tandaan to sa, yung una, prayer, yung pangalawa, yung may pananampalataya. At pangatlo, pasasalamat sa Panginoon. Ito po yung tatlong sagot. Kaya basahin po natin yung karugtong ng verse 6 hanggang 7. Sabi po dito. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kailangan po ilapit natin sa Panginoon o ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Bakit kailangan may pasasalamat na? Kasi alam natin na ang Diyos natin ay unlimited. No? Ang Diyos natin kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya naniniwala din po ako na pag ginawa po natin to, pag tayo po ay nanampalataya talaga sa ating Panginoon, hindi po tayo kumbaga hindi tayo mabibigo. Kaya sinabi ni Pablo na sa halip na mamblema tayo sa mga bagay sa buhay natin, ilapit natin to sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Dugtong ako po. Kapag ginawa natin ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ay kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng iba o unawain ng tao. Ito po yung kapayapaan na ibibigay niya. Hindi po natin pwedeng isang tabi na talagang punong-puno po ang buhay natin ng problema. Pero kung ilalapit po natin to sa Panginoon, di ba bibigyan po niya tayo ng napakagandang hindi ma-explain na kapayapaan sa buhay natin. Kaya po naglatag si Pablo ng isang pattern ng panalangin na may kapangyarihan na magbago ng buhay natin. Itinuturo tayo sa direksyon ng kapayapaan. Kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nagpapahayag tayo o nagpapahayag ng ating mga alalahanin, pagkabalisa at hangarin sa pamamagitan ng
pagsasabi ng mga request natin o ng mga pangangailangan natin sa Panginoong Diyos, ipapakita ng dapat na kumbaga i-declare natin, no? Kumbaga binibigyan natin ng kumbaga binibigay natin sa Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Ito'y nag kumbaga nagbo-boast ng ating pananampalataya. Kumbaga nagpapakita ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi sino ba naman po dito ang talagang naniniwala na ang Panginoon kaya po ibigay ang lahat ng bagay sa buhay natin. No, kagandahan din po dito, no, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa kanyang kabutihan. Bukod pa rito, habang nagpapasalamat tayo, nagkakaroon tayo ng attitude na nagpapahalaga sa mga nakaraang katapatan ng Panginoon na ginawa niya sa buhay natin. Sino po ba dito ang nakaranas na ng kabutihan ng Panginoon, no? Sino po dito na may mga pangangailangan po tayo? Katulad po no, ni kung pwede niyo pong ipanalangin ngayon at yung pamilya ni Ate Delma na talagang nangangailangan po sila ng panalangin kasi currently nasa ospital po yung apo niya at kailangan po niya ng panalangin dahil operahan po si Jeremiah, 'no? Kaya, samahan niyo po ako samahan po natin sila sa panalangin at na i-provide sa kanila yung mga pangangailangan nila. Unang-una 'no, talagang eksakto po 'tong topic natin kasi kailangan po 'to bilang magkakapatid sa pananampalataya o isang pamilya sa pananampalataya. Hayaan po natin na maging channel tayo o maging channel tayo ng panalangin o maging bahay pananalanginan na pinapanalangin ang mga kapwa nating nananampalataya o mga ka-churchmate natin. Sila Ate Delma, alam naman natin na talagang sobrang faithful sa Panginoon, sa pagdalo sa Panginoon. Kaya hayaan po natin, samahan po natin silang manalangin sa sitwasyon nila ngayon. Kaya ayun, 'no? Tuloy po natin. Alam niyo po, napakahalaga ng panalangin sa buhay natin, 'no? Napakahalaga na nananampalataya po tayo. Minsan iniisip natin, mananalangin lang ako pag may kailangan ako. Hindi po 'yun yung dapat nating attitude. Ang attitude po dapat natin, nananalangin tayo bilang komunikasyon sa ating Ama sa langit. Kasi ang relasyon po two-way 'yan, 'no? Hindi lang po tayo dapat nananalangin kapag may kailangan lang po tayo. No, hopefully kinakausap niyo po ang Panginoon araw-araw. Hopefully pagkagising niyo, tsaka bago kayo matulog, nananalangin kayo at nagbabasa po tayo ng Biblia, no? Para talagang madiscover pa natin kung ano pa po yung mga treasures, yung mga nakalaan para sa atin o nilaan ng Panginoon para sa buhay natin. Isa na nga po dyan, ito na sinabi ni Pablo, nabibigyan tayo ng kapayapaan at iingatan ng Panginoon ang ating mga puso. No? Ako, maraming beses na po na talagang ang Panginoon ay buhay po sa buhay ko. At sa mga na-witness ko po, ilan po sa inyo na talagang pinakita ng Panginoon ang kabutihan niya. Kaya patuloy po natin gawin ito, no? Na pag po tayo mag-alala, kung hindi, manalangin po tayo. Nasaan na po ba ako? Higit pa sa pagpapagaan ng ating mga takot ang kayang gawin ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Pinupuno niya rin ang ating mga puso ng isang hindi maintindihan na kapayapaan na nagsisilbing yakap ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Sino po ba dito kapag natatakot, nananalangin? Kapag maganda po yung nararanasan nila sa buhay, nananalangin pa rin para magpasalamat. Hopefully ito po ay isang paalala lang, hindi po ito talaga sermon. Paalala po ito sa atin na dapat mabuhay po tayo ng panalangin. Mabuhay tayo ng panalangin sa spiritual. Dahil napaka-iksi po ng buhay natin dito sa mundong ito na ang hirap naman po na parang nabuhay tayo ng walang maayos na relasyon sa Panginoon, no? Na naaalala lang natin po siya pag may kailangan lang po tayo. Kaya ni-encourage ko po kayo, no?
dapat nating maintindihan na sa lahat ng bagay, kaysa mamroblema po tayo, ilapit po natin sa Panginoon 'to. Manalangin po tayo ng may pasasalamat. At sigurado po ako, katulad po ng sinabi dito sa verse na ito, na tayo ay bibigyan ng kapayapaan ng Panginoon at poprotektahan niya tayo. At talagang itong kapayapaan 'to, siya lang po ang kayang magbigay, 'no? Kaya yung picture kanina, ang ganda ng picture kanina, eh, 'no? Ito, relax si ate. Hopefully, ma-experience yung ganitong relax, no? Marahil yung iba po sa inyo, parang, Lord, kailan ba ako hindi mamomroblema para sa kakainin ko kinabukasan? Na ipanalangin po natin na i-provide ng Panginoon. Kaya nga po sabi doon sa Our Father, di ba? Give us today our daily bread. Hindi po siya give us uh, kumbaga, a week of food, Lord. Tapos, a week ulit, tsaka ko po kayo paaalalahan. Hindi. Everyday dapat natin hinihingi sa Panginoon ang mga pangangailangan natin. Everyday po dapat tayong lumalapit sa Kanya. Everyday po dapat tayo humihingi ng gabay sa Kanya. At dapat pinapanalangin natin na yung buhay natin ay maging refleksyon ng pag-ibig niya. Okay po ba? So, huling punto ko po to, pamumuhay sa presensya ng Diyos. Sabi po sa Filipos chapter 4:7, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos sa kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng unawain ng tao. Ang presensya ng Diyos mismo ang tinutukoy ni Pablo bilang tunay na kapayapaan. Hindi lamang ito dahil sa kawalan ng conflict o ng problema sa buhay natin. No? Ito ay kapayapaan ng buong pagkatao natin na tumatagos sa bawat aspeto ng ating ah, pamumuhay, sa mental ano natin, health natin, sa emotional at sa physical natin, no. Kapag hinayaan natin na ang presensya ng Diyos ay sa ating buhay, binibigyan natin siya ng puwang sa kanyang ang binibigyan natin ng puwang ang kanyang kapayapaan na pumasok sa ating buhay at palibutan tayo ng pag-ibig nito. Nakakatagpo tayo ng comfort, lakas at kapayapaan sa ilalim ng kanyang presensya. No, kaya dapat nating tatandaan na dapat tayo maging dependent sa kanya, hindi tayo maging independent sa Panginoon, kundi mas naging dependent tayo at talaga magpasakop po tayo sa kanya, no? Kanyang presensya dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa sa mga paghihirap at sa paghihirap natin sa hinaharap. Ang kagandahan po nito, alam ko naman po na aware kayong lahat na hindi po tayo nag-iisa sa lahat ng bagay. No, ang Panginoon nandiyan lang palagi, ang Panginoon handang makinig sa atin. At wala po siyang ibang hinangad kung hindi talagang mairamdam ang pagmamahal niya sa buhay natin. Ang kailangan lang po talaga natin kumapit, no, sa pananampalataya, kumapit sa relasyon natin sa Kanya. Kasi wala po tayong ibang tatakbuhan. Marahil makakatakbo po tayo sa ating kapitbahay, sa kaibigan natin, o dun sa taong nakasakay po sa motor na meron daladalang mga banig, kung ano-ano pa. No, alam niyo na po yung joke na yun, 5-6. Pero lahat po yun ay pansamantala lang. No, hindi po tayo mabibigyan ng kapayapaan kasi umutang lang tayo. Umutang lang tayo ng pansamantalang solusyon. Pero kung ang Panginoon ang magbibigay nito, no, syempre, baka isipin natin may malalaglag na pera sa pera o mga bagay na kailangan natin para sa ating mga problema. Hindi po ganun yun. Bibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon na pagtrabahuhan ito. Pero hindi po mahirap yung gagawin niya kasi sabi niya nga, kung maaalala nyo, hayaan nyo pong hindi, sige po. Hayaan nyo po, sinabi niya po dito sa Mateo, ha. Saglit lang po, hayaan nyo pong basahin ko sa inyo. Mateo chapter 11, verse 28 to 30. Sabi niya po dito, wait lang po Mateo chapter 11, verse 28 o 29. Ayan. Sabi niya sa 28 po,
Ah, English pa rin. Pero sabi niya dito, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Kumbaga, sabi ng Panginoon, lumapit kayo lahat ng mga nahihirapan at nabibigatan at bibigyan ko kayo ah, ng rest, kumbaga ng kapahingahan, no? Kasi sabi niya dito, pagpatuloy ko lang, take my ang hirap ng English. Tagalogin natin. Ayun. Sabi niya dito, sa 29, sabi niya, sundin niyo ang mga utos ko na matu, ah, sundin niyo ang ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos, no? At at magaan ang aking mga pinapagawa. Kaya yung solusyon ng Panginoon, hindi po to parang hulog ng langit na may malalaglag po sa ating pera o may malalaglag po sa atin na yung kung ano po yung kailangan natin ngayon, no? May ipapagawa po ang Panginoon sa inyo o meron pong tayong pagtatrabahuhan, pero siya po yung magbibigay ng opportunity para sa atin o magbibigay ng utos sa atin na gawin ito at masusolusyonan natin yung mga bagay na kailangan natin. Kasi magaan po o hindi po mahirap yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon at madali lang po yung mga utos ng Panginoon para sa ikabubuti po natin. No? Kaya po sa hapon po ito, encourage ko lang po kayo na mas maging talagang kumapit po tayo dun sa pag-ibig ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na lamunin po tayo ng sitwasyon natin sa buhay o lamunin po tayo ng problema natin, no? Hayaan po natin yung problema ay problemahin yung kinabukasan. Kung hindi, lumapit po tayo sa Kanya, no? So, lumapit po tayo sa Panginoon na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya, huli sa hapon pong ito, sa conclusion ko po, umaasa ko na ito ay tumatak sa inyong mga puso na nag-aalok na kung ganyan at katiyakan sa gitna ng mga unos ng buhay. Hindi po natin may iwasan na magkaroon ng problema. Pero ibinibigay na ng ating Diyos na may napapayapaan na hindi ng pag-unawa ay maging matatag na angkla para sa ating mga puso at isipan. No? Maging angkla sana sa atin na tayo ay dapat laging nakadepende sa Panginoon. No? Tapusin ko lang po yung conclusion ko. At dahil at dahil at dalhin natin ang katiyakan na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa walang hanggang presensya ng Diyos na nagbibigkis ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya hayaan natin ang Panginoon na umareglo lahat ng pangangailangan natin. No? Na siya po yung magbigay sa inyo na mga bagay na pangangailangan nyo o siya rin po magbigay inspiration sa buhay nyo. Huwag po nating hayaan na malinis po yung buhay natin na wala po yung Panginoon. Huwag po nating hayaan na dumepende tayo sa kaya nating gawin dahil pansamantala lang po lahat yon. Pero ang binibigay pong sagot ng Panginoon ay panghabang buhay o talagang tunay na kapayapaan o tunay na kasagutan sa lahat ng mga kailangan natin. Kaya sa hapon pong ito, hayaan nyo pong manalangin po tayo. Ipanalangin din po natin sila Ate Delma at ang kanyang apong si Jeremiah. No? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa assurance, Lord, na ibinigay niyo sa amin. Na kapag mananalangin po kami sa inyo o sa halip na problema po kami, dapat po to ilapit lang po sa inyo at manalangin po kami na may pasasalamat dahil alam po namin done deal na po yung panalangin na ito. Kaya sa hapon pong ito, lumalapit po kami sa inyo. Kami po bilang simbahan, bilang magkakapatid sa pananampalataya, pinapanalangin po namin ang pamilya nila Ate Delma na ngayon po ay talagang malalim po yung pangangailangan po
At kami nananalangin, Lord, na kayo po ang mag-ingat sa kanyang apo na si Jeremiah, Panginoon. Nananalangin po ako na wala pong masamang mangyari sa bata kung hindi maging successful po yung operation. And panalangin ko, Panginoon, na yung mga pangangailangan nila Ate Delma, kayo po ang mag-provide, yung financial, Panginoon, yung mga yung budget nila sa gamutan na mangyayari kay Jeremiah, Panginoon, kayo po ang mag-provide nito. Panginoon, bilang simbahan po, nagkakaisa po kami sa panalangin na ito, Panginoon. Sabi niyo nga po, isa, dalawa ang nananalangin na magkasama. Nandun po kayo sa gitna nito. Kaya, Lord, naniniwala kami, Lord, dahil kayo po ang Panginoon ang nagpapagaling, kayo po ang Panginoon na nagbibigay, nagpo-provide lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, kami talaga ay umaasa, Panginoon, at talagang alam po namin na ito ay natupad na, Panginoon, dahil mahal niyo po kami, Panginoon. Panginoon, uulitin ko po, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong awa, at sa inyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hopefully po magkita-kita na po tayo by next week o depende po sa magiging resulta ng ating weather. Pero mag-a-announce po kami sa group chat natin, mga group chat natin. So, antabayanan nyo na lang po. Pero hanggat wala po, magre-record pa rin po ako ng mga preaching natin. Kaya, God bless po sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong kumapit sa Kanya. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.